taong gulang ng iyong anak at umiihi pa rin siya sa kama, ayon kay Dr. Cynthia Cuayo Quito, isang pediatrician, meron na itong pinagdadaan ng problema na nakakaapekto sa kanyang kalusugan at sarili. Kasi 1.5, 2 years old, dapat tinuturuan mo nang magpunta ng toilet ang bata. So, yung iba, hindi nila natuturuan. So, ang nangyayari, maraming iniinom na tubig, yung ating mga walang kamatayang iced tea sa gabi. So, ang taas ng sugar content. So, hindi ka na nakakatakbong umihi. So, isa yun sa nagiging dahilan. Ilan din sa mga dahilan kaya naiihi ang bata sa kama ay kapag tinatamad bumangon ang magulang sa gabi para samahan ang anak sa banyo. Pwede ring stressed ang bata o may psychological o emotional problems. One of them is naghiwalay ang nanay at tatay. So, I have patients ngayon na 16 years old, 10 years old, 9 years old, umiihi sa kama. Para masolusyonan at maiwasan ang pag-ihi ng mga bata sa kama, ito ang maaaring gawin at payo ni Doktora. You need some psychiatrist or psychologist regarding that or kausapin ng bata. One is, turuan sila. O kaya ang nanay, ang lola, si ama, pagka 4 o'clock na ng hapon, dun mo nabigyan ng mga tubig. Dagdag pa ni Doktora, kung palagi ang pag-ihi ng mga bata sa kama, pwedeng magkaroon sila ng skin rashes at urinary tract infection. Jakarta. At jump pack po tayo dito sa ABS-CBN Garden dahil ang dami ho syempre nagpapatingin na ating mga pasyente. Good morning po sa inyong lahat at syempre maraming salamat sa ating mga volunteers na every week po naririto po sila para ho magbigay ng serbisyo. Thank you very much. Good morning. Thank you sa ating mga doktor. At kanina ho napag-uusapan natin ang diabetes, no? Tamang-tama si Nanay Francisca ay nagpapatingin ng kanyang diabetes, Nay. Hi, good morning. Good morning, Ma'am Bernadette. Magpapa-check up ako kay doktor ng diabetes kung mayroon ako kasi hindi ko pa alam kung may diabetes ako. Hindi pa naman pala. Wag naman sana. Pero Doc, anong sa inyo? Si nanay bibigyan ko ng mga request para sa blood sugar. Yun ang importante, blood sugar na test, no? Thank you very much, Dr. Mejia. Alam niyo, uulitin po natin, kapag may diabetes, may mga sintomas makikita, pwede manlabo ang mata, pero ang pinakamahalaga nga po ay ang gagamutin po natin ang ating diabetes. Thank you rin sa ating mga volunteers mula naman sa St. Augustine. At mula naman po dito sa ABS-CBN Garden, punta naman tayo. Alam niyo, nagpunta po ang Salamat Doc sa Santa Maria, Bulacan, kung saan sorpresang binisita ng Salamat Doc ang health center doon. Pero kami po ang nasorpresa dahil bukod sa karaniwang mga serbisyo, mayroon pa itong mga ekstrang serbisyo gaya ng rehab, blood laboratory at paggamot po ng ketong. Narito tayo ngayon sa Municipal Health Office ng Santa Maria, Bulacan. At meron tayong mga naabutan ng mga nursing students mula sa Our Lady of Fatima at sila ay nagsasagawa ng kanilang community training. Alamin pa natin ang iba pa nilang mga serbisyo. Lahat ng mga DOH program na dinivolve sa LGU ay adapted program na din ng LGU at tinutuloy namin ang mga programa nito tulad ng pagbabakuna sa mga bata, prenatal check-up, paggagamot sa mga taong may tuberculosis, newborn screening, meron din kami. Libreng na ibibigay ng health center na ito ang mga laboratory test para sa kanilang mahihirap na kabarangay. Mapalad yung aming munisipyo kasi meron kaming blood analyzer. Ito yung para ma-detect yung cholesterol, uric acid, BUN-PREA, FBS. Ipinagmamalaki din ng center na ito ang pagsusulong nila ng pure breastfeeding para sa mga sanggol na kapapanganak lamang. Right after delivery, talagang ini-introduce na namin ang breastfeeding. Bawal dito ang bottle feeding. At maging ang paggamot sa mga may sakit na ketong ay bahagi rin ng mga serbisyo ng Santa Maria, Bulacan Municipal Health Office. Kami na yung nagpo-provide ng gamot for 1 year. Ang Physical Therapy Center naman nila ay handog para sa mga senior citizens at mga pasyenteng nagre-rehab o nagpapagaling mula sa mga sakit na gaya ng stroke at mga naaaksidente. Kinakabitan natin siya ng electrical stimulator para mapagalaw yung kanyang paralyzed na muscle. At may 2 ambulansya pa sila para sa mga emergency cases ng kanilang barangay. Dahil dyan, 5 check ang ibibigay natin sa kanila. Saludo kami sa inyo dyan, sa Santa Maria, Bulacan. Kala ko malaking ospital yung nakita ko eh. Mga kapamilya, dyan lamang ho kayo. Magbabalik pa rin po ang Salamat Doc.
sana sa high school si John